Okay mga lods, oh my gulay, my gulay! Actually, ito yung isa sa mga best na bardagulan na napanood ko. Shoutouts kay Yusek Claire. Actually, ako, kay Yusek Claire ako dito. And I'll explain sa inyo. Kasi, dapat kasi, kung titignan natin yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, may presumption of regularity yan. Ibig sabihin, wala silang gagawin na hindi tama unless proven otherwise. It's fundamental, it's a fundamental rule, okay? It's a fundamental law sa ating batas, okay? So, now, etong si Malot Tequila, isa tong DDS vlogger, okay? Ngayon, nawawala kasi si Gutesa. Yun yung konteksto nito. In this video, papatunayan ko kung sino yung totoong may sala, okay? Let's go. Siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yan. Kasi kakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag... Okay mga ka-clear. Siyempre, I would know na I would think na hindi alam yan ni Attorney Claire. Bakit? Kasi po, may yun nga, presumption of regularity lang. Na, malay niya ba? Spokesperson siya eh. O, tuloy natin. Present sa kanila. At saka hindi ba sinabi na rin nila na nasa Marines daw. Something of that line. Kaso, I don't know. Tanungin natin si... Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung sino may kasalanan. Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion. No. Hindi yun propaganda. Actually, it's the truth. Kaalyado nila yung nag-present niyan. Or at least kapanalig nila. Kasi, ganito malaki kasi yung DDS faction. Hindi lang naman yan. Kunyari, si Maharlika, si Joey, si Banat Bay, mga DDS yung mga yan, pero hiwa-hiwalay sila ng faction. Iba-iba sila ng, pare-pareha sila ng pananampalataya, iba-iba sila ng denomination. Diba? Ganon yung idea ng mga DDS dito. Now, I would think na yung nagpresenta or yung nagdala sa Senado kay Gutesa is also a DDS. It makes perfect sense. Kasi kung napanood nyo kanina yung YouTube shorts ko, kasi or yung mga TikTok videos ko, sinabi ko na a certain person, si Mike Defensor, is actually the one who brought in si Gutesa. So, I would think na kung may alam dito, kung pananampalataya ang ating usapan, mga DDS yon. Pero I don't think dito sa dalawang babae na to, merong alam silang dalawa. Pero gigil si Attorney Claire, Gina G. Talay natin. Ako kasama? Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo. Oo nga, So, ang dami kasi nangongol out kay Attorney Claire. I think she's just doing her job. Wag naman nating personalin, di ba? Siguro, knowing Attorney Claire kasi si Attorney Claire, hindi naman yan magsasalita ng basta-basta lang. 'Di ba? Kung alam niya, edi malamang sasabihin niya, pero hindi niya alam 'yan. Definitely, 'di ba? Kaso si Tequila galit na galit. Tuloy natin. Pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So, don't start kasi. Let's ask them both. Si Edling ka. It's good TV, bro. To me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Oo nga, bakit nyo ba hinahanap kay Attorney Claire yung taong dinala ng isang DDS? Okay. Tandaan natin na si Mike Defensor ang nagdala kay Gutesa. Tama. Siya yung nagdala. This is actually, etong galing ito kay Banat Bay, etong sa page na to. Okay? So, meaning to say, kung meron kayong hahanapan kung nasaan si Gutesa, si Mike Defensor yun, or mga DDS yun, huwag nyong isisi dun sa taong nagtatrabaho lang. I know, you guys are angry kay Attorney Claire. I understand that. I mean, sinasabihan niya ng propagandista and all of this na criticism sa kanya, which is, I think it's called for kasi ganun talaga nasa public space tayo, and public figures and also public officials are prone sa mga ganitong criticism. Pero in this issue, specific to this issue, wag niyong isisi sa kanya. She wouldn't know shit about kay Gutesa. Ang sisihin niyo si Mike Defensor kasi siya yung nagdala dyan
'Di ba? Mga fantastic stories ni Mike Defensor. Ano yung huli niyang ano? Ano yung huli niyang abla? Yung NBI, teka lang Lods, yung NBI daw ay dinala si Gutesa, dinala si yung aide ni Saldico, ginulpe kasi nakay sa eroplano tas dinala sa abroad. Diyos mio Marimar. Ba't di na lang tsugiin, di ba? It doesn't make any sense eh. Kung titingnan mo, yung common na lang. So, kay Miss Tequila at tsaka kay Yusek Claire, I think you should put into context the argument. Sino ba talaga yung may kasalanan? In my opinion, if there is someone who would know, kung top 2, ilagay natin. Una, number 1, si Mike Defensor. Number 2 ay si Marcoleta. Ayan! Di ba? Mga DDS. Okay? Number 3, mga DDS in general. Okay, so, let's listen in. Alam ni Saldico, itong perang to at ano yung nakawalan nangyari. Sa tingin niyo po ba, aatin pa po si Orly Gutesa sa... Bakit naging itong vlogger na to, itong malaking mama na to, yung Ninja Turtle, inaasar ako nitong mga to eh. Yung isa kasi yung Jabba the Hutt eh. Ito yung Ninja Turtle eh. Naasar ako ng mga yan eh. Okay, sige, asaran lang tayo. Okay lang naman, Bakit naman ikaw nag-i-interview? Wala na bang journalist ang SMNI? Anyway, tuloy natin. Senate inquiry. Alam mo, Boss Dada, yan ang aking panawagin eh. Nung nagsalita si Saldico nung unang confession. Diba? So, ano ibig sabihin nito? Ano ang ini-imply nitong interview na to? Ano yung optics nito? Kasi meron ganun eh. Anong side, kung saan pakapanalig si Mike Defensor? Kapanalig ba siya ng administration ni BBM? Of course not. Kakamping ba yan? Of course not. The fact of the matter na ini-interview siya ni Boss Dada na nasa rally siya ng El Shaddai ng INC, meaning to say kapanalig siya ng mga Duterte. Okay lang yun. Palakpakan natin siya. So, it is wrong. It is wrong to assume na malalaman kung nasaan si Gutesa ni Attorney Claire. That is just gets ko yung gigil ni Attorney Claire kaya napakontent ako. I mean, hindi ko naman masyadong kinokontent si Attorney Claire pero I just wanna support her position here na kung meron makakaalam nun etong si Mike Defensor. Tuloy na natin. Tama na, abla. Akala ko papakawalan si Gutesa. To be honest, Boss Dada, hindi na siya protected. Siya ay illegally detained. Saan? Siya ay kinahawakan ngayon ng mga sundalo, particular dyan sa... Hindi ba si Gutesa ang pumunta dun sa Marines? Ngayon, bakit ngayon na parang bakit parang ayaw niyang... Bakit ngayon parang dinidetain na siya? Hindi ba parang it doesn't make any sense dun sa storya? Ano yung unang nangyari dito? Gutesa actually went to the pangkasundaluhan. Kasi nga dati, or sundalo daw siya, kabaro daw siya. Di ba? Si Bato, Marines! Gumano. So, meaning to say, on his own accord kung nandun siya. Diba? And pinasabihan na siya. O diba? Kung alam ni Mike Defensor pala kung nasan siya, di ituro niya sa kapulisan o kaya video niya, mag-livestream siya, nandito si Gutesa, ilabas niyo siya. Ano lang fantastic stories kasi to ni Mike Defensor. I mean, look, miski si Ping Lacson di siya gusto kasi yung, alam niyo naman, yung sabi ni Ping Lacson, yung Ador Mawanay, nangyari din yung dati, diba? So, you get what I'm saying here? Parang gula-gulanit na yung storya nila eh. Anyway, tuloy natin. Sa Marines, kinakapitan siya. Hindi siya pinapalabas. So, nangyari po nga... So, alam ni Mike Defensor talaga kung nasaan, di ba? Bakit naman hanapin nyo kay Attorney Claire? Ngayon, ang katotohanan, pinabaliktad na nila si Sergeant Gutesa. Kaya ako nakikiusap. Pinabaligtad? Hindi Ang storya ni Gutesa, nagde-deliver siya ng pera kay Zaldico at saka kay Martin Romualdez. Let's assume that those two statements are true. 'Di ba? Pero sinabi ni Zaldico na hindi daw siya nakatanggap ng pera pero naghahatid siya kay Zaldico. I mean, I don't understand this. So ano yung babaliktarin niya? Babaliktarin niya na hindi siya nagdadala kay
nagbabalik na rin niya yung idea na hindi siya nagdadala kay Zaldico, kay Martin Romualdez lang. O, 'di ba? So, hindi rin consistent kasi si Gutesa. That's why ako hindi ko siya mapaniwalaan talaga. As much as I want to believe him, parang nalalabuan ako. Tuloy natin. Pakawalan nyo ng tao. Kawawa naman yung pamilya. Kawawa si Sergeant Gutesa. Huwag na nilang gipitin dahil yung tao naman, sincero ang paniniwala at pagtulong sa bansa. Wala pong kinuwang pera yan. Walang interest po yan. Yan ang pinaka hindi involved. Buti ka si Zaldico. Bilyon-bilyon yung pera. Yung mga kontraktor, nakita niyo yung mga... O, di ba? Pero nasan si... di ba dapat... Kasi kasi fantastic na naman kasi yung story. Tandaan natin that the Senate was offering Gutesa protection, pero humindi si Gutesa, matapang daw siya. Tapos sinabi daw, 'di ba kung napanood niyo yung balita no, nasa in care of the Marines daw siya. 'Di ba? No, ngayon ayaw na siyang palabasin. Kita niyo yung storya. Masyado nang fantastic. So ako I do believe na kung may sisisihin kayo rito, etong si Mike Defensor, nasa na kasi siya. Wag si at the USEC or wag even si in fairness kay Ma'am Tequila, hindi rin ano ba pangalan niya? Malu Tequila ba o Tequila? Sorry, kay Ma'am Malu. Hindi rin si Ma'am Malu. Just saying Anyway mga lods, yun lang naman sa akin for today. Mali, ito pala. Gaya mga lods.